Ang bida sa kwento ngayon ay isang babae mula sa Belarus na napilitang magpakasal sa isang lalaki sa Pilipinas dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Simula sa isang araw, palagi siyang palihim na lumalabas tuwing gabi habang walang asawa. Napansin ito ng kanyang biyenan. Sa huli, sinundan siya ng kanyang asawa at nakitang isang nakakagulat na eksena. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng mag-asawang ito? Samahan niyo akong pakinggan ang kuwentong ito. Ako si Alisa. Lumaki ako sa isang mayaman na pamilya sa labas ng Minsk, Belarus, at ako ang pangalawang anak na babae. Ang aking ama ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng construction contracting at maganda ang takbo ng negosyo. Nakatira kami sa isang malaking bahay sa labas ng Minsk, at ang aming buhay ay walang pinansyal na problema. Ang aking mga alaala sa pagkabata ay puno ng init at seguridad. Ang aming hardin ay puno ng mga puno ng mansanas na namumulaklak ng puti tuwing tagsibol. Madalas kaming naglalaro at tumatakbo ng aking ate sa ilalim ng mga puno. Nakangiti lang si inay habang nakatayo sa bintana at pinapanood kami. Mahigpit si itay ngunit labis ang pagmamahal niya sa amin. Tuwing nakakakuha kami ng magandang marka sa paaralan, hahaplusin niya ang aming ulo at tuwing katapusan ng linggo, ihahatid niya kami para mag-drive sa labas ng bayan. Ang kinabukasan noon ay tila maliwanag at matatag, ngunit hindi inaasahan ang kapalaran. Nang ako'y 20 taong gulang, biglang nalagay sa krisis ang kumpanya ni tatay. Isang malaking kumpanya ng konstruksyon ang paulit-ulit na hindi nagbabayad sa kanila. Sa simula, nakangiti pa si tatay at sinasabing, walang problema, ngunit unti-unting lumalalim ang lungkot sa kanyang mukha. Wala nang tawanan sa hapunan. Ang ilaw sa opisina ni tatay ay palaging bukas hanggang hating gabi. Nag-aalala si inay habang pinapanood si tatay, ngunit wala siyang sinasabi sa amin. Isang umaga, may mga estranghero ang dumating sa aming pinto. May dala silang mga dokumento. Pumasok sila sa opisina ni tatay na may nakasimangot na mukha. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si tatay na maputlang maputla. Nang gabing iyon, nagpatawag ng family meeting si tatay. Sa nanginginig na boses, sinabi niya na nalalapit na ang pagkalugi ng kumpanya at kung hindi mababayaran ang utang, baka mawala pa sa amin ang bahay na ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, ganap na nagbago ang aming buhay. Umiiyak si inay tuwing gabi. Nag-leave of absence ang ate ko sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Ako rin ay nagsimulang mag-part-time, ngunit ang aming pagsisikap ay napakaliit kumpara sa mga utang na dumarating na parang baha. Sa huli, kailangan naming gawin ang pinakamabigat na desisyon. Ibinenta ang bahay at lumipat kami sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan. Sa maliit na espasyo na iyon, halos hindi na kami makapagtinginan sa isa't isa. Ang unang gumawa ng hakbang ay ang aking ate. Siya, na 27 taong gulang noon, ay pumunta sa isang international marriage agency isang gabi. Pagbalik niya, sinabi niya kay tatay na makikipagkita siya sa isang negosyanteng Ruso. Ang lalaking iyon ay 20 taong mas matanda sa ate ko at may malaking kumpanya sa Moscow. Sa simula, umiling si tatay, ngunit matatag ang ate ko. Ito ay para sa pamilya, sabi niya. Sinabi rin niya na tutulungan siya ng lalaki na itayo ulit ang negosyo ni tatay. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon ng magarbo na kasal ang ate ko. Karamihan sa mga bisita ay mula sa panig ng lalaking ikakasal. Ang aming pamilya ay nakaupo sa sulok, awkward na nakangiti. Bagaman nakangiti ang ate ko, blanko ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, hinawakan ng ate ko ang kamay ko at bumulong, Alisa, sana makapili ka ng mas magandang desisyon. Huwag na huwag kang mabubuhay ng tulad ko. Pag-alis ng ate ko, lalo pang bumigat ang kapaligiran sa bahay. Bagaman nagsimulang itayo ulit ni tatay ang kanyang negosyo sa tulong ng asawa ng ate ko, wala ng lakas ang mga magulang ko para alagaan ako. Araw-araw, parang naglalakad sa alambre ang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, maingat na nagsalita si tatay sa akin. Alisa, ayoko na maranasan mo pa ang hirap na ito. Hindi ka na rin bata. Hindi ba mas mabuting maprotektahan ka sa isang magandang relasyon tulad ng ate mo? Sa simula, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit mabilis itong luminaw. Iminumungkahi rin ni tatay sa akin ang international marriage. Matindi akong tumanggi. Hindi tulad ng ate ko, gusto kong ako mismo ang gumawa ng sarili kong buhay. Hindi ko kayang isipin ang kasal na walang pag-ibig. Ngunit lalo pang nalungkot ang mukha ni tatay. Kahit ako ay isang hindi mapapatawad na ama, ito na lang ang tanging paraan para sa iyo. Wala na kaming maibibigay pa sa iyo. Ang mga salitang iyon ang nagpatinag sa puso ko.
Naalala ko ang ate ko na nagsakripisyo para sa pamilya. At nakita ko ang aking ina na unti-unting humihina. Sa huli, pumayag ako na makipagkita. Kahit isang beses lang. Kaya, nagsimula ang pinaka hindi komportableng yugto ng aking buhay. Ang unang lalaking nakita ko ay isang negosyanteng Aleman. Siya ay 20 taong mas matanda sa akin at sa unang pagkikita pa lang, gusto na niyang ilagay ang kamay niya sa hita ko. Tumakbo ako palabas at umiyak ng buong gabi pag-uwi. Ang pangalawa ay isang may-ari ng restaurant sa Italy. Maganda ang hitsura niya, ngunit nakita ko ang tunay niyang ugali sa pagtrato niya sa waiter. Ang pangatlo ay isang negosyanteng taga Middle East. Ipinangako niya sa akin ang mga bahay at alahas, ngunit may isang kondisyon, ganap na pagsunod. At mayroon na siyang 3 asawa. Muli akong tumanggi. Sobrang pagod na ako, tay. Gusto ko na talaga itong itigil. Bumuntong hininga si tatay, ngunit nagmakaawa na makipagkita pa ulit sa huli. Pumayag ako ng may pag-atubili. At doon ko nakilala si Miguel. Ang unang impresyon ko ay ordinaryo lang siya. Ang lalaking ito, na nagmula sa Pilipinas, ay hindi mukhang mayaman tulad ng iba. At wala rin siyang ginawang magagarbong pangako. Ngunit iba ang kanyang mga mata. Hindi niya ako tiningnan bilang isang bagay, kundi may paggalang bilang isang tao. Sa unang pagkikita, nag-usap kami sa pamamagitan ng translator. Si Miguel ay tapat na nagkuwento tungkol sa kanyang sarili. Siya ay isang ordinaryong empleyado ng isang tech company sa labas ng Maynila at nakatira siya kasama ang kanyang ina. Nang tanungin ko kung bakit niya gustong magpakasal, nag-isip siya saglit at sumagot, dito sa Pilipinas, habang tumatanda, lalong nagiging mahirap ang magpakasal. Marami ang tila tinitingnan ang kakayahan lang. Ilang beses na akong nakipag-date sa mga Pilipinang babae, ngunit hindi naging maganda ang takbo at sa totoo lang nasaktan din ako. Isa pa, masama ang kalusugan ni inay at palagi akong nag-aalala na iwanan siyang mag-isa sa bahay. Ngunit hindi lang iyon ang buong dahilan ng pagpapakasal. Gusto ko talaga makahanap ng makakasama sa buhay, na maaasahan at makakasama ko habang buhay. Ang mga salitang iyon ang unang nagbukas ng puso ko. Hindi siya nagsinungaling at tapat na sinabi ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa pangalawang pagkikita, nag-usap kami tungkol sa aming mga interes at pinagkakaabalahan. Seryoso siyang nakinig sa akin at iginalang ang aking opinyon. Sa pangatlong pagkikita, maingat siyang nagmungkahi. Gusto mo bang subukang mamuhay sa Pilipinas? Kung nahihirapan ka o magbago ang isip mo, handa akong tulungan kang makabalik sa iyo anumang oras. Napabuntong hininga ako ng malalim sa mga salitang iyon. Binigyan niya ako ng kalayaan at iginalang niya ang aking kagustuhan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon na ako. Sa halip na ang hindi tiyak na kinabukasan sa Belarus, tila mas may pag-asa ang magsimula ulit sa hindi pamilyar na Pilipinas. Tinanggap ko ang mungkahi ni Miguel. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon kami ng simpleng kasal. Nang araw ng kasal, hinawakan ni tatay ang kamay ko at umiyak. Patawad, anak. Hindi ako naging mas mabuting ama. Niyakap ko lang si tatay. Ayos lang po, tay. Ito ang pinili kong daan. Kahit hindi ito ganap na totoo, gusto kong maging matatag sa sandaling iyon. Nang gabi bago ako sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas, tumawag ang ate ko. Sigurado ka ba? Hindi mo ba pagsisisihan? Nag-isip ako at sumagot. Hindi ko pa alam, ngunit kakaiba siya sa iba. Sa tingin ko, itinuturing niya akong tao. Matagal na nanahimik ang ate ko. Sa huli sinabi niya, "Good luck, Alisa, sana maging masaya ka." Kaya ako at ang asawa ko, na 10 taon ang tanda sa akin, ay tumuntong sa hindi pamilyar na lupain ng Pilipinas. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport na nakatayo si Miguel, may hawak na karatula na may nakasulat na pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa isang banda, naramdaman ko ang init sa puso ko. Ngunit paglabas namin ng airport at sumakay sa kotse, isang hindi inaasahang balita ang naghihintay sa akin. Masama ang pakiramdam ni inay kamakailan. Maari bang makisama muna tayo sa kanya? Sa isang iglap, napigilan ako sa sinabi niya. Ang manirahan kasama ang may sakit na biyenan ay hindi ang napag-usapan bago ang kasal. Ang hindi masyadong maganda ang pakiramdam na sinabi ni Miguel ay tila isang malubhang sitwasyon. Nagsimulang lumaki ang takot sa puso ko. Hindi kaya ako ay naibenta lang? Hindi kaya isang patibong ang lahat ng ito? Ngunit ang ideyang iyon ay saglit lang.
Nang makita ko ang aking biyenan pagdating namin sa bahay, medyo humupa ang aking pag-aalala. Bagaman mukhang mahina siya, sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti. Sinabi niya sa akin, sa isang hindi bihasang Belarusian, "Pumasok ka na, anak ko." Ang mga salitang iyon ay bigla ang nagpaiyak sa akin. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kahalaga ang marinig ang anak ko sa isang banyagang lupain. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa hindi pamilyar na silid, nakatingin sa kisame at nag-iisip. Hindi ko alam kung paano magiging ang buhay sa hinaharap. Naalala ko ang aking pamilya sa Belarus. Gusto kong makita ang ate ko. Ngunit sa parehong oras, may kaunting pag-asa na magsimula ulit dito. Si Miguel ay napakabait, at ang biyenan ko ay mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Siguro, hindi magiging masama ang desisyon na ito. Ngunit may isang takot pa rin na namamalagi sa isang sulok ng aking puso. Makakabuo ba ako ng pag-ibig sa ganitong uri ng buhay? Pagsisisihan ko ba ang desisyong pinilit ng sitwasyon? Kailangan ng oras upang mahanap ang sagot sa tanong na iyon. Nang gabing iyon, naisip ko, ang langit sa Belarus at ang langit sa Pilipinas ay parehong tumitingin sa iisang bituin, at naramdaman ko ang kaunting aliw. Kahit saan man ako pa rin ako. Ang unang umaga ko sa Pilipinas ay nagsimula sa tunog ng hindi pamilyar na huni ng ibon. Ang tanawin sa labas ng bintana ay ganap na naiiba sa Belarus. Ang malawak na kalangitan ng Minsk ay napalitan ng makakapal na apartment at matatayog na gusali. Lahat ay nagpapadama sa akin ng pagkaipit. Hindi ko naiintindihan ang wika at hindi ko rin gusto ang pagkain. Sa simula, ang amoy ng maanghang na laing o adobo ay masyadong matindi para tanggapin, ngunit naging maalalahanin ang biyenan ko. Madalas siyang magluto ng tinola o isang uri ng malinaw na sabaw na parang borscht Belarusian soup. Nakakaantig makita ang biyenan ko na sa kabila ng kanyang karamdaman ay nagsisikap para sa akin. May hawak siyang notebook na may nakasulat na simpleng Belarusian na mga salita at nagsisikap na makipag-usap sa akin araw-araw. "Alisa, kain na! Kumusta pakiramdam mo ngayon?" Kahit simpleng mga pangungusap, naramdaman ko ang init. Nagsimula rin akong mag-aral ng Filipino mula sa mga pangunahing pagbati tulad ng kumusta at salamat, at unti-unti akong nagsikap hanggang sa makapag-usap ako sa pang-araw-araw na pamumuhay. Si Miguel ay umaalis ng maaga tuwing umaga para magtrabaho. Siya ay isang mid-level manager sa isang IT company at umaalis sa bahay na laging nakasuot ng maayos na damit. Ang oras ng kanyang pag-uwi ay karaniwang 7:00 ng gabi, ngunit minsan ay ginagabi siya dahil sa mga client meeting o team building. Sa simula, hindi ko masyadong maintindihan ang kultura ng client meeting sa Pilipinas. Sa Belarus, mas mahalaga ang oras kasama ang pamilya. Ngunit palaging humihingi ng paumanhin si Miguel at nagpapaliwanag na wala akong magagawa dito sa Pilipinas. Pagkalipas ng halos 1 buwan na pamumuhay namin sa Pilipinas, biglang lumala ang kalusugan ng biyenan ko. Isang umaga, bigla siyang nahimatay habang papunta sa banyo. Nagpanik ako at tumawag kay Miguel at nanatili ako sa tabi ng biyenan ko hanggang dumating ang ambulansya. Sa ospital, sinabi ng doktor na may seryosong ekspresyon na malubha ang liver function niya at kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Namutla ang mukha ni Miguel nang marinig ito. Mabilis kong naintindihan ang kanyang inaalala. Ang gasto sa gamutan ay mas mataas kaysa sa inaakala. Kahit mayroon kaming PhilHealth, ang natitirang halaga ay mahirap na tustusan ng suweldo ni Miguel. Bukod pa rito, mahina ang biyenan ko at hindi na makakilos ng maayos. Kailangan siya ng tuloy-tuloy na caregiver. Natural lang na ako ang pumalit sa papel na iyon. Ang paghahanda ng kanyang gamot sa umaga, pagluto ng pagkain, at pagdala sa kanya sa ospital ay naging araw-araw kong gawain. Sa simula, ang lahat ay bago at mahirap. Hindi ko masyadong naiintindihan ang mga termino at nahihirapan akong ganap na maintindihan ang paliwanag ng doktor sa ospital. Ngunit naglagay si Miguel ng translator app sa kanyang telepono at isinulat niya ang mahahalagang medikal na termino sa isang notebook. Dahil sa kanyang pag-aalaga, unti-unti akong nasanay. Ang biyenan ko rin ay humingi ng paumanhin sa akin, palaging hinahawakan ang kamay ko at sinasabing, "Salamat, anak kong manugang." Ilang buwan ang lumipas, at unti-unti akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Natuto akong mamili sa kalapit na supermarket at nakakapag-usap na ako ng simple sa vendor sa palengke. Ang paraan ng pagpili ng sariwang gulay sa palengke ay itinuro rin sa akin ng biyenan ko. Kahit mahina ang kanyang katawan, magaling pa rin siyang magluto. Tinuruan ko siya ng Belarusian pelmeni dumplings,
at tinuruan niya ako kung paano gumawa ng lechon kawali. Sa pagbabahaginan namin ng aming kultura, mas lalo kaming naging malapit, ngunit hindi gumaling ang sakit ng biyenan ko. Lalo pa itong lumala. Nagmungkahi ang doktor ng mas mahal na opsyon ng gamutan. Patuloy na tumataas ang gastos sa gamot. Lalo pang dumami ang mga kulubot sa mukha ni Miguel. Isang gabi, mas ginabi siya sa karaniwan. Kahit na amoy alak siya, hindi siya mukhang lasing. Pagod na pagod lang siya. Inihanda ko siya ng mainit na tsaa. Ngumiti siya at nagpasalamat. Bakit ang gabi mo ngayon? Tanong ko. Nag-alinlangan si Miguel at sumagot ng maikli. Maraming trabaho sa opisina. Ngunit naramdaman ko sa kanyang mga mata na mayroon siyang itinatago. Simula noon, lalong gumagabi ang pag-uwi ni Miguel. May mga araw na lumalagpas na sa hating gabi at minsan ay madaling araw na siya nakakarating. Nag-alala ako. Hindi kaya may iba na siyang babae? Hindi kaya nagsisisi na siyang pinakasalan ako? Ang mga isiping ito ay pumuno sa aking isip. Isang gabi naglakas loob akong magtanong. Bakit ka palaging ginagabi kamakailan? May problema ba? Napapikit si Miguel at sumagot sa pagod na boses. Marami lang talagang proyekto sa opisina. Nag-overtime lang. Pasensya na sa pag-aalala mo. Sinubukan kong paniwalaan ang kanyang mga salita, ngunit parang may mali. Bukod pa rito, kahit nag-overtime siya, hindi naman tila tumaas ng malaki ang kanyang suweldo. Sa tuwing nagbabayad ng gamot, tumitingin si Miguel sa passbook at bumubuntong hininga. Isang umaga nakakita ako ng isang kakaibang card sa bulsa ng jacket ni Miguel. Nakasulat dito ang Grab driver Parañaque area. Bagaman marunong akong magbasa ng Filipino, hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Grab driver. Tiningnan ko sa translator. At Grab driver ay isang serbisyo ng pagmamaneho. Bigla akong naunawaan. Nagtatrabaho si Miguel bilang Grab driver tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. Nang gabing iyon, nang dumating si Miguel ng gabi na, inilabas ko ang card na iyon at nagtanong, ano ito? Nagtatrabaho ka pa ba sa gabi? Nagulat si Miguel sa akin at yumuko. Dahan-dahan niyang inamin ang lahat. Para matustusan ang gamot ni inay, nagmamaneho ako ng Grab tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Minsan umaabot ako ng madaling araw ngunit ayoko lang na mag-alala ka kaya hindi ko sinabi. Patawad, Alisa. Gusto kong bigyan ka ng mas magandang buhay. Sa sandaling narinig ko iyon, tumulo ang luha ko. Si Miguel ay nagsasakripisyo para sa pamilya, nagtatrabaho ng walang pahinga tuwing gabi, ngunit hindi siya nagreklamo kahit isang beses. Nakangiti lang siya at nagsasabing, ayos lang. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi ito ang magagarbong salita o regalo, kundi ang lalaking ito na tahimik na gumagawa ng kanyang responsibilidad. Nagawa mo ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiiyak kong tanong. Ngumiti si Miguel ng mapait at sumagot. Inaalagaan mo na si inay sa isang banyagang bansa. Ayoko nang dagdagan pa ang pasanin mo. Bilang asawa, gusto kong maging responsable man lang sa aspetong pinansyal. Sa pakikinig ko sa mga salitang iyon, may nagbago sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Nang una akong dumating sa Pilipinas, may takot pa rin ako na baka naibenta lang ako. Ngunit iba na ngayon. Ako ay isang miyembro na ng pamilyang ito. Si Miguel ang tunay kong asawa at matindi ang kagustuhan kong may magawa para sa pamilyang ito. Simula noon si Miguel ay mas maagang umaalis tuwing araw at umuuwi siya bandang 3:00 ng madaling araw. Natatakot ako na magmaneho siya ng Grab ng gabi nang kulang sa tulog. Nang matulog ang biyenan ko bandang 9:00, nagsimula akong maghanap ng trabaho online. Mahirap makahanap ng full-time job sa ganyang kasanayan ko sa Filipino, ngunit siguro ay makakaya ko ang simpleng part-time job. Lalo na, ang bentahe ko ay ang pagiging dayuhan at native speaker ng Belarusian Russian. Pagkatapos maghanap sa loob ng ilang araw, nakita ko na may naghahanap ng dayuhang staff ang isang kalapit na convenience store. Naglakas loob akong mag-apply at mapalad na natanggap. Ang problema ay kung paano ito sisimulan. Kung sasabihin ko sa biyenan ko, siguradong tatanggi siya at malamang ay hindi rin papayag si Miguel. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya akong magtrabaho ng palihim sa dalawa. Ang biyenan ko ay karaniwang natutulog bandang 9:00 ng gabi at si Miguel ay nagmamaneho ng Grab tuwing gabi. Siguro ay hindi nila ako mapapansin kung aalis ako sandali.
Pagkatapos kong makipag-usap sa store manager, napagkasunduan namin na magtrabaho ako sa gabi mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ang puso ko ay mabilis na tumibok sa unang araw ko sa trabaho. Pagkatapos kong makumpirma na tulog na ang biyanan ko, tahimik akong umalis sa bahay. Ang mga kalye sa gabi ay mas maliwanag kaysa sa inaakala ko. May mga ilaw sa kalye at maraming CCTV sa lahat ng dako. Sa Belarus, mahirap isipin na maglakad ng mag-isa ang isang babae sa gabi, ngunit iba sa Pilipinas. Ang mga convenience store ay bukas ng 24 oras at maraming tao ang naglalakad kahit hating gabi. Pagdating ko sa convenience store, mas marami ang tao kaysa sa inaakala ko. Karamihan ay mga estudyanteng may laptop o mga office worker na ginabi sa trabaho. Ang store manager ay mabait na nagturo sa akin ng mga trabaho. Ang pagiging dayuhan ko ay nakakuha pa ng interes, kaya mas madali akong nakikipag-usap sa mga customer. Siyempre, marami akong nagawang pagkakamali sa simula, tulad ng maling order o pagkabuhos ng inumin, ngunit naging maunawain at matulungin ang mga kasamahan ko. Unti-unti akong natuto. Pagkalipas ng 1 linggo o 2, nasanay na ako sa trabaho. Minsan, may mga lasing na nanggugulo o nagsasabi ng kung ano-ano, ngunit tinutulungan ako ng mga tao sa paligid. Kahit may mga mahihirap na sandali, naiisip ko na balang araw, may bibigay ko ang sweldo ko kay Miguel bilang sorpresa at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ini-imagine ko kung gaano siya magugulat at magiging masaya. Araw-araw habang naglalakad ako sa mga kalye ng Pilipinas, mas naintindihan ko ang bansang ito. Ang madaling public transportation, ang mga convenience store na nasa lahat ng dako, at higit sa lahat, ang ligtas na kalye sa gabi ay talagang nakakagulat. Naisip ko na ang Pilipinas ay isang magandang lugar para mamuhay. Sa ganitong kapaligiran, mas naintindihan ko si Miguel na tahimik na nagtatrabaho para sa pamilya. Ito ang diwa ng responsibilidad ng isang Pilipinong lalaki. Ang kalooban na protektahan ng pamilya sa pamamagitan ng aksyon kahit hindi na kailangang sabihin pa. Pag-uwi ko mula sa trabaho, palagi kong inaayos ang damit ni Miguel at inihahanda ang agahan. Palagi siyang nagpapasalamat na masikap ako sa paggawa ng gawaing bahay. Lalo akong naramdaman na ako ay ganap na miyembro na ng pamilyang ito. Kahit ganap na naiiba sa buhay ko sa Belarus, pakiramdam ko ngayon, dito na ang tahanan ko. Si Miguel at ang biyenan ko ang aking pamilya. At gusto kong gawin ang lahat para sa kanila. Pagkalipas ng 2 linggo sa convenience store, nasanay na ako sa double life. Naging natural na ang ritmo ng pag-aalaga sa biyenan ko sa araw at pagtatrabaho sa convenience store sa gabi. Tuwing alas 10 ng gabi, pagkatapos kong makumpirma na tulog na ang biyenan ko, tahimik akong umaalis sa bahay. Naging pang-araw-araw na gawain ito. Sa simula, mabigat ang guilt na nararamdaman ko, ngunit sinabi ko sa sarili ko na ito ay para rin sa pamilya. Nakatulong din sa akin ang mga kasamahan ko sa convenience store. Lalo na, ang isang lalaking part-timer na nagngangalang Joven ay mabait na nagturo sa akin mula sa pagtanda ng menu hanggang sa pakikipag-usap sa mga Pilipinong customer. Isang gabi, tulad ng karaniwan, inihanda ko ang gamot ng biyenan ko at kinumpirma na pumasok na siya sa kanyang silid. Ngunit sa sandaling bubuksan ko na ang pinto palabas, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Nagulat ako at lumingon. Nakatayo ang biyenan ko doon. Maputla ang mukha niya at mukhang nag-aalala. "Anak, saan ka pupunta?" Ang mga salitang iyon ang nagpatigas sa akin. Blanko ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, sinabi ko ang pinakawalang kwentang dahilan. Bibili lang po ako ng kaunting bagay. Matulog na po kayo, Nay. Puno ng pagdududa ang mga mata ng biyenan ko, ngunit hindi na siya nagtanong. Bumuntong hininga lang siya at bumalik sa kanyang silid. Pagkalabas ko ng bahay, hinawakan ko ang dibdib ko. Dumating ang guilt. Tama ba ang ginagawa ko ng palihim? Ngunit nang maisip ko na malapit na akong sumuweldo, muli akong tumibay. Ang ideya na makakabili ako ng gamot para sa biyenan ko gamit ang perang iyon ang nagpatuloy sa akin. Pagdating ko sa convenience store, mas marami ang customer kaysa sa karaniwan. Nagmadali akong nagsuot ng apron at nagtrabaho. Sobrang abala ang araw na iyon, ngunit ang pagtatrabaho ay nakatulong sa akin na kalimutan ng guilt. Mas naging okay pa nga ito. Tuwing uuwi ako, palagi akong kinakabahan. Nag-aalala ako na baka dumaan si Miguel sa lugar na iyon habang nagmamaneho ng Grab. Nang araw na iyon, tulad ng karaniwan, maingat kong binuksan ang pinto at lumabas. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa aking paningin. Nakatayo si Miguel sa ilalim ng ilaw ng kalye sa tapat ng pasukan ng convenience store.
Kahit sa dilim, malinaw kong nakikilala ang kanyang mukha. May malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng galit at pagkadismaya. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Blanko ang isip ko. Namanhid ang buong katawan ko. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Hindi naman siguro ganito kalaki ang problema namin, Alisa. Sa iba't ibang lalaki ka ba nakikipagkita gabi-gabi? Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig. Agad kong naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Inakala ni Miguel na palihim akong lumalabas tuwing gabi para makipagkita sa ibang lalaki. Nakita niya akong lumabas na nakangiti kasama si Joven kanina. Sobrang gulat ako na hindi ako makapagsalita. Nakabuka lang ang bibig ko at hindi ako makapagbigkas ng salita. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng convenience store at lumabas si Joven. Nakita niya ang sitwasyon at, sa isang instinct, lumapit siya. Lalo pang nagulo ang mukha ni Miguel. Lumapit siya kay Joven at hinarangan ang harapan nito. Sa sandaling aabutin na niya ang kwelyo ni Joven, sumigaw ako ng may instinct, "Hindi, nagkakamali ka." Ngunit si Miguel ay lunod na sa galit at hindi na nakinig sa akin. Nang aabutin na niya ang kamay niya kay Joven, sumigaw si Joven, "Huwag po kayong magkamali. Nagtatrabaho po siya dito tuwing gabi. Wala kaming relasyon." Palihim po siyang nagtatrabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa kilos ni Miguel. Walang lakas na bumagsak ang kanyang kamay. Mabilis na nagpaliwanag si Joven. Nagsimula siyang magtrabaho dito 1 buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya ng seryoso tuwing gabi. Ngayon lang niya nakuha ang una niyang sweldo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Nawala ang galit at napuno ito ng pagkalito at pagsisisi. Biglang namula ang mga mata ni Miguel at lumuhod siya sa harapan ko. Nanginginig ang kanyang balikat. Ito ang unang beses na nakita ko ang asawa kong ganito. Nagulat ako. Ang taong palaging matibay at maaasahan ay nagkakagulo ng ganito. Patawad, Alisa. Dahil hindi ako sapat, napilitan kang magdusa ng ganito. Nanginginig ang boses niya at tumulo ang kanyang luha. Nang makita ko siya, ako naman ang napaiyak. Ang taong ito ay nagmamaneho ng Grab tuwing gabi para sa pamilya at nagtatrabaho ng seryoso sa opisina sa araw, ngunit hindi niya ipinakita ito. Ang sekreto kong tinatago ay nagdulot ng ganoong kalaking sakit sa aking asawa, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang makita ni Joven na naayos na ang sitwasyon, tahimik siyang umalis. Sa huli, nagbigay siya ng kaya mo yan sa pamamagitan ng galaw ng kanyang bibig at naglaho. Naiwan lang kaming dalawa ni Miguel sa harap ng convenience store. Lumuhod ako sa harapan niya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Hindi, Miguel. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Ang iyong responsibilidad at maaasahang pagkatao ang tunay kong hinangaan at minahal. Ayoko nang mag-isa ka pang magdala ng lahat. Mabilis na tumulo ang luha sa mga mata ni Miguel. Tumango siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Matagal kaming nanatili sa ganoong posisyon. Tahimik ang kalye sa gabi. Ang ilaw lang ng kalye ang tumatanglaw sa amin. Sa sandaling iyon, kakatwang naramdaman ko ang kapayapaan sa puso ko. Siguro ay dahil wala na akong tinatago. O dahil naramdaman ko na mas lumapit ang puso ko kay Miguel. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Miguel. Inakay niya ang kamay ko at naglakad kami pa uwi. Wala kaming sinabi sa buong daan, ngunit sapat na ang init sa aming mga kamay. Pagdating namin sa bahay, lumagpas na sa 3:00 ng madaling araw. Tahimik naming binuksan ang pinto. Bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa at naghihintay. Ang mukha niya ay mas mukhang pagod kaysa sa karaniwan. Nakita niya ang aming mag-asawa. Sinabi na sa akin ng asawa mo ang lahat. Akala ko palagi kang lumalabas gabi-gabi dahil tumatakas ka sa kahirapan na ayaw mong alagaan ang may sakit na matanda at ang mahirap na pamilya. Hindi mo alam kung gaano ako humingi ng paumanhin sa loob-loob ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, nasakta ng puso ko. Lumuhod ako at mahigpit na hinawakan ang kamay ng biyenan ko. Hindi po, Nay. Simula nang dumating ako sa Pilipinas, dito ko lang nalaman kung ano ang tunay na pamilya. Tinanggap niyo ako na parang anak at pinahahalagahan ako ng asawa ko. Paano ko po kayo iiwanan? Gusto ko lang po na makatulong sa pamilyang ito, na puno ng luha ang mga mata ng biyenan ko. Dahil sa matandang ito, nagdurusa kayong dalawa ng ganito. Sabay kaming umiling ni Miguel. Pamilya tayo, Nay, sabi ni Miguel. Ang pamilya ay para magtulungan sa buhay. Sa huli, umiyak ang biyenan ko at niyakap ako.
Sumali rin si Miguel sa aming yakap. Matagal kaming nagyakapan na tatlo. Sa sandaling iyon, ako ay tunay na nakumbinsi na ito ang aking tahanan. Kahit ipinanganak ako sa Belarus, ang aking puso ay nasa Pilipinas na. Mula ng araw na iyon, malaki ang nagbago sa aming pamilya. Wala nang mga sikreto. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa convenience store. At si Miguel ay nagpatuloy din sa pagmamaneho ng Grab. Ngunit ngayon ay hindi na kami nagtatago. Nagpaalam kami sa isa't isa bago umalis. At nagbabahagi kami ng mga nangyari sa araw pag-uwi. Sinusuportahan din ako ng biyenan ko sa trabaho. Minsan, sumasama pa siya kay Miguel at bumibisita sa convenience store kung saan ako nagtatrabaho. Ang kalusugan ng biyenan ko ay unti-unting gumaganda. Hindi ko alam kung dahil sa regular na check-up at gamot o dahil nabawasan ang stress sa bahay. Dahan-dahan siyang nagkakaroon ng kulay sa mukha. Isang araw, sinabi pa niya na tuturuan niya akong magluto ng adobo. Habang nagluluto kami ng adobo sa kusina, naramdaman ko na hindi lang ito cooking lesson, kundi isang ritual ng pagtanggap sa akin ng biyenan ko bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Ang relasyon namin ni Miguel ay lalong lumalim. Nagsimula ito dahil sa isang kondisyon ng international marriage, ngunit ngayon ay lumago ito at naging relasyon na may tunay na pag-ibig at tiwala. Naging tapat kami sa isa't isa at nagbahagi ng aming mga problema. Minsan nag-aaway din kami, ngunit ang mga sandaling iyon ay mahalaga rin dahil iyon ang tunay na anyo ng isang pamilya. Dumating ang tagsibol, namumulaklak ang mga bougainvillea at plumeria. Dinala ako ni Miguel sa Rizal Park. Ang mga pink na bulaklak ay lumilipad sa hangin na parang niebe. Naglatag kami ng picnic mat at kumain ng baon. Ang baon ay ang nilagang manok at kanin na inihanda ng biyenan ko mula pa sa umaga. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Alisa, kahit awkward tayo sa una, ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Magkasama tayong maglakad sa hinaharap. Tumango ako sa mga salitang iyon. Kahit hindi naging madali ang aming simula, ang pag-ibig at paggalang na natagpuan namin sa proseso ang nagpalampas sa amin sa mga pagsubok. Sa ilalim ng puno ng bulaklak ng araw na iyon, nagkaroon kami ng bagong pangako na hindi na mag-iisa kundi magbabahagi ng lahat ng bagay at mamumuhay ng magkasama. Kaya sa mga araw na iyon na kahit mahirap ay hindi na masakit sa puso, pumunta ako sa ospital kasama ang biyenan ko para sa regular na check-up. Tiningnan ng doktor ang resulta at nagpakita ng pagkamangha. Ang liver index ay bumuti ng malaki at ang iba pang indicators ay matatag na. Umiling ang doktor at sinabing bihira na gumaling ng ganito kalaki. Ang biyenan ko ay ngumiti ng napakaliwanag. Ako at si Miguel ay tuwang-tuwa at nagyakapan. Pagkalabas namin ng ospital, bigla kong naisip. Kung nasa Belarus ako, mahirap makakuha ng ganito kagandang gamutan. Ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas ay talagang napakaunlad. Ang mga modernong equipment, ang dedikasyon ng mga medical staff, at ang PhilHealth system ay nakatulong sa paggaling ng biyenan ko. Narinig ko na ang ina ng aking kaibigan sa aking bayan ay may katulad na sintomas ngunit lumala ang sitwasyon dahil hindi nakakuha ng tamang gamutan. Sa sandaling iyon, lubos kong naramdaman kung gaano ako kamapalad na napunta sa Pilipinas. Sa paggaling ng kalusugan ng biyenan ko, nabawasan din ang pasanin namin ni Miguel. Hindi na kailangang mag-grab si Miguel. Ako naman ay nagbawas ng oras ng trabaho sa convenience store sa 3 araw sa isang linggo. Dahil dito, nakapagpahinga ng husto si Miguel at mas nakapag-focus sa kanyang trabaho. Ang resulta ay mabilis na lumabas. Kinilala ng kumpanya ang kanyang sipag at kakayahan. Na-promote siya bilang manager. Nang umuwi siya ng araw na iyon, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Matagal-tagal na niyang hindi ginagawa. Nagdala siya ng mga bulaklak, isang bouquet para sa akin at isa para sa biyenan ko. Dahil sa inyong dalawa. Nakarating ako dito dahil may pamilya ako. Puno ng sinseridad ang boses niya. Sa sandaling iyon, muli akong nagpasalamat sa pagpili ko sa lalaking ito. Pagkatapos gumaling ang biyenan ko, nagsimula rin siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Nagsimula ito sa paghahanda ng simpleng side dish o pagtitiklop ng damit. Hindi nagtagal, siya na ang unang bumangon sa umaga para maghanda ng mesa. Araw-araw ang mesa ay puno ng mainit na sabaw at side dishes. Sinasabi ng biyenan ko, "Kain pa, anak," at patuloy siyang nagdaragdag ng pagkain sa aming plato. Sa Belarus, ganoon din ang ginagawa ni inay. Pinapakain ng husto ang pamilya. Sa tuwing nakikita ko iyon, nag-overlap ang mga imahe. At minsan ay napapaluha ako. Ganap na akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ang trabaho ko,
Na nagsimula sa convenience store, ay umunlad at naging instructor ako ng kultura ng Russian at Belarusian sa isang community center. Sa simula, natatakot ako at kinakabahan, ngunit ang masigasig na tugon ng mga estudyante ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Natutuwa ako na interesado ang mga Pilipino sa aking bansa at kultura. Lalo na, isang matandang estudyante ang nagsabi sa akin, "Salamat, Ma'am Alisa. Lumawak ang mundo ko dahil sa inyo." Ang mga salitang iyon ay nagpatingkad sa aking puso. Isang araw, may magandang balita ang dumating mula sa Belarus. Sa wakas, nakuha na ni tatay ang contract payment na matagal nang hindi niya natatanggap. Pagkatapos ng court case, binayaran ng malaking construction company ang naantalang halaga. Dahil dito, nagkaroon si tatay ng pagkakataong magsimula ulit. Umiyak si inay sa telepono at sinabing, "Ngayon, makakabuo na ulit kami. Sobrang ganda na namumuhay ka ng walang problema sa Pilipinas." Nang marinig ko iyon, naramdaman ko na parang nabunutan ng malaking tinik ang puso ko. Hindi ko na kailangang mag-alala pa sa aking pamilya sa Belarus at makakapag-focus na ako ng ganap dito. Gumaling ang biyenan ko, na-promote si Miguel at nagtrabaho rin ako. Unti-unting nagkaroon ng katatagan ang aming pamilya. Napuno ng tawanan ang bahay. Tuwing katapusan ng linggo, naglalakad kami sa kalapit na park o nanonood ng pelikula. Habang nag-iipon kami ng maliliit na kaligayahan sa araw-araw na iyon, madalas kaming tinatanong ng biyenan ko at ng aking mga magulang sa Belarus, "Kailan kayo magkakaanak?" Sa simula, nginingitian lang namin, ngunit sa paglipas ng panahon, seryoso na ring pinag-isipan namin ni Miguel ang pagkakaroon ng anak. Ngayon, medyo may pinansyal na rin kami at gumaling na ang kalusugan ng biyenan ko. Pakiramdam namin ay tamang panahon na. At higit sa lahat, nakumbinsi kami na mas matatag na ang relasyon naming mag-asawa. Kaya, pagkatapos magplano na magkaanak, hindi nagtagal ay nalaman ko na buntis ako. Lumitaw ng malinaw ang 2 linya sa pregnancy test. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nag-isip ako kung paano ko sasabihin ang balita kay Miguel. Pag-uwi niya mula sa trabaho, inilagay ko ang isang maliit na baby sack sa kanyang kamay. Sa simula, naguguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, ngunit mabilis niyang naintindihan. Niyakap niya ako ng mahigpit, puno ng luha ang kanyang mga mata, magiging tatay na ako. Hindi ako makapaniwala, bulong niya, at ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Nang sabihin namin ang balita sa biyenan ko, matagal siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at pumasok sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya na may hawak na maliit na kahon na kahoy. Sa loob ng kahon, maayos na nakatupi ang mga sapatos at damit ng sanggol na isinuot ni Miguel noong bata pa siya. "Gusto kong ipamana ito sa magiging anak ninyo." Puno ng emosyon ang mukha ng biyenan ko habang sinasabi niya iyon. Sa panahon ng aking pagbubuntis, muli akong namangha sa kultura ng panganganak sa Pilipinas. Ang mga espesyal na pagkain at pag-iingat para sa panganganak at ang prenatal education, lahat ay napakahanda. Araw-araw ay naghahanda ang biyenan ko ng masustansiyang pagkain. Si Miguel naman ay dinadala ako sa mga parenting class tuwing katapusan ng linggo. Nagpadala rin ang aking mga magulang sa Belarus ng mga gamit ng sanggol. Kaya, lumalaki ang aming anak habang natatanggap ang pagmamahal mula sa 2 bansa. Habang papalapit ang due date, kinakabahan ako, ngunit sa isang banda, sabik din akong maging ganap na ina. Sa wakas, nagsimula ang labor pains. Nagpanik si Miguel, ngunit mabilis siyang kumalma at naghanda ng lahat. Pagdating namin sa ospital, ang medical team ay masiglang sinalubong ako. Nag-ayos pa sila ng nurse na marunong mag-Ingles. Kahit sa gitna ng matinding sakit, naramdaman ko ang kapayapaan. Pagkalipas ng 12 oras ng labor, dumating sa mundo ang aming baby girl. Siya ay isang batang babae na may maliliit na balat at itim na mata. Nang hawakan ko ang maliit na buhay na iyon sa unang pagkakataon, isang di mailarawang damdamin ang dumating. Umiyak si Miguel habang nakatingin sa baby. Hindi ko rin napigilan ang aking mga luha ng kaligayahan. Pinangalanan namin ang aming baby na Sofia. Ang Sofia ay may kahulugan sa Belarusian na nangangahulugang karunungan o karangalan at ito ay isang karaniwang pangalan sa Pilipinas. Ito ay isang pangalan na may kahulugan sa 2 bansa. Pagkapanganak ni Sofia, nagiging ganap ang aming pamilya sa tunay na kahulugan. Araw-araw ay masaya ang biyenan ko habang tinitingnan ang kanyang apo. Nagsikap si Miguel na maging mas responsabling ama. Nagkaroon ako ng bagong pagkakakilanlan bilang isang ina. Ang aking hindi tiyak na kasal.
na nagsimula sa isang banyagang bansa, ay hindi ko inasahan na magiging isang ganito kasaganang pamilya. Sa unang kaarawan ni Sofia, nagkaroon kami ng maliit na party. Ang mga kasamahan ko sa convenience store, si Joven at ang kanyang girlfriend, ang mga kasamahan ko sa cultural center, at ang aming mga kapitbahay ay nagtipon-tipon. Masiglang naghanda ng pagkain ng biyanan ko at gumawa ako ng Belarusian dessert na nagbabahagi ng lasa ng dalawang kultura. Masayang nakangiti si Sofia habang nakasuot ng dress at tumatanggap ng pagbati mula sa lahat. Habang tinitingnan iyon, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Sino ang makapagsasabi na makakarating tayo dito? Sobrang hirap sa simula. Ngumiti ako at tumango. Nang una akong dumating sa Pilipinas, puno ng takot ang puso ko na baka naibenta lang ako. Ang banyagang wika, banyagang kultura, at ang pag-aalaga sa may sakit na biyanan, lahat ay mahirap, ngunit iba na ngayon. Ang kumpiyansa na maglakad ng mag-isa sa ligtas na kalye ng Pilipinas, ang kaginhawaan na dinala ng convenience store, ang benepisyo ng advanced medical system, at higit sa lahat, ang init ng tunay na pamilya ang nagpalakas sa akin. Minsan, nakikipag-ugnayan ako sa mga kaibigan ko sa Belarus at nagtatanong sila, "Masaya ka ba talaga? Hindi ka ba nagsisisi?" Kaya kong sumagot ng walang pag-aalinlangan. Oo, sobrang masaya ako. Ito ang tunay kong buhay. Siyempre, minsan ay naaalala ko ang aking bayan. Gusto kong makita ang aking mga magulang. Ngunit ang puso ko ay malalim na nakaugat na dito sa Pilipinas. Nang araw na ginawa ni Sofia ang kanyang unang hakbang, nagpiknik kami sa isang maliit na parke. Naglakad ng ilang hakbang ang bata at nadapa, paulit-ulit, ngunit tumayo siya ulit ng nakangiti. Habang pinapanood ko iyon, bigla kong naunawaan. Ako rin ay nadapa at tumayo ulit dito, na umuusad ng paunti-unti. Sa proseso na iyon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Inilagay ng biyanan ko si Sofia sa kanyang hita at nagkwento ng mga kwento noong araw. Kahit hindi ko naintindihan ang lahat ng salita, naramdaman ko ng husto ang pag-ibig sa kanyang mainit na boses. Si Miguel naman ay nakangiti sa tabi, kinikiliti ang bata. Tiningnan ko sila at naisip, ito ang tunay na pamilya. Ngayon, hindi na ako ang pangalawang anak na babae ng Belarus, kundi isang manugang sa Pilipinas, isang asawa at ina ni Sofia. Sa simula, inakala ko na ako ay biktima na napilitang magpakasal sa isang banyagang kasal, ngunit ngayon ay iba na ang tingin ko. Mayroon akong pagmamalaki na ako ang lumikha ng buhay na ito sa pamamagitan ng aking pagpili. Siyempre, magkakaroon pa rin ng mga pagsubok sa hinaharap. Ngunit ngayon ay kasama ko na ang aking pamilya. Ang katotohanan ito ang nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Minsan, habang naglalakad ako sa tabi ng Manila Bay at tinitingnan ang umaagos na tubig, naiisip ko, ang Divina River ng Belarus at ang Manila Bay ng Pilipinas ay magkaiba, ngunit sa huli, pareho silang umaagos patungo sa iisang malaking dagat. Ipinanganak din ako sa iba't ibang lugar, ngunit ngayon, dito ko ginagawa ang ilog ng aking buhay, at sa pag-agos na iyon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Ngayong umaga, paggising ko at pagtingin ko sa labas ng bintana, puno pa rin ng pasasalamat ang aking puso. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay nagliliwanag ng napakalinaw sa aking buhay. Ngayon, kaya kong sabihin ng may kumpiyansa. Ako si Alisa, isang taong ipinanganak sa Belarus ngunit muling namulaklak sa Pilipinas. Ano ang naisip mo sa kwento ngayon? Maligayang pagbabahagi na iyong mga saloobin sa comment section. Salamat sa panonood ng kwento ngayon.